Ang linaw sa verse na yan na yung gumawa ka lang ng rebulto para yukuran ay naninibug ho na ang Diyos sa iyo. At ang nakakatakot dito, ang linaw din sa verse na yan na may sumpa talaga. Ang sabi diyan, ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat daw na salinlahi. Hindi po ako may sabi po niyan, kundi Bible po ang may sabi. Salita ng Diyos po ang may sabi, kaya technically Diyos po ang may sabi, hindi ako. Kung magagalit po kayo sa akin, sa Bible po kayo magalit. Sa Diyos po kayo magalit dahil Diyos na mismo ang may sabi na ayaw niya ng may mga rebulto. There is a curse, basahin niyo ang Bible niyo. Ang di ko lang alam kung ano-ano yung mga sumpa na yan sa buhay. Basta ang sabi ng Bible, may sumpa yan mula sa anak hanggang sa ikaapat na generation ng iyong pamilya. Ayaw ho talaga ng Diyos. Tao man o hayop, ayaw niya ho talaga. Napakalinaw sa verse na yan. At saka kaibigan, kung babasahin mong mabuti ang verse, huwag kang gagawa ng imahe na anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Means, kasama rito ang tao. Ang tanong, ang tao ba ay hindi nilalang? Kaya syempre, imahin din ng tao ang sinasabi diyan. Isa pang ebidensya na patig panggawa ng rebulto ng tao ay ayaw ng Diyos. Meron pang verse sa Bible na kahit mismong larawan ng tao para luhuran ay nasusuklam ang Diyos. Ito ay mababasa natin sa Roma chapter 1 verse 23 to 24. Inalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at sinamba nila yung mga larawan ng mga taong may kamatayan. Mga ibon, mga hayop na may apat na paa at mga hayop na gumagapang. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Maliwanag sa verse na yan na nabanggit ang salitang larawan ng taong may kamatayan. Kaya ang rebultong tao ay nasusuklam din ang Diyos. So malinaw sa verse na yan na kahit larawan ng tao ay ayaw talaga ng Diyos at ito ay isang kahalayan ayon sa Biblia. Sa aking pagsasaliksik, kinuha ko yung side ng Romano Katoliko kung ano ba talaga ang kanilang dahilan kung bakit sila ay may mga rebulto bilang instrumento ng kanilang pagsamba. Ayon sa Wikipedia na pinamagatang Religious Images in Christian Theology, ipinapaliwanag dito yung iba't ibang aspeto kung bakit kasama sa instrument of worship yung mga images. Kung iintindi natin mabuti ang buong article na ito, ayon sa naging usapan sa Council of Trent, Session 15 na pinamagatang The Inconvatione Sanctorum, ayon sa kanila, ang rebulto ay isang paggalang lamang o respeto kung bakit sila lumuluhod dito. Ito rin daw ay paraan nila para lumakas ang kanilang pananampalataya habang nananalangin. Ngayon, isa lang naman ang tanong ko rito mga kapatid, paano natin nasisiguro na yan talaga ang itsura ni Jesus Christ at Virgin Mary? Samantalang wala pang picture nung araw, wala pang nagpipaint nung araw, wala pang gumuguhit, wala pang nakapag-drawing ng mukha ng ating Panginoong Hesus nung araw, wala po sa Biblia. Pangalawa, sabihin na natin na sige, fine, paggalang lang daw ang purpose ng mga images, pero ang tanong, paano natin ipapaliwanag ang mga bidyong ito? Ano ang pagkakaiba nitong video na ito sa video na ito? Ngayon mga kababayan, iiwan ko na lamang po sa inyo ang paghusga sa mga bagay na ito. Ngayon balik tayo sa Bible. Ang sabi sa John chapter 4 verse 24, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ang linaw po ng Biblia na ang Diyos daw ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. So ano ba ibig sabihin ng Espiritu at katotohanan? Kapag po Espiritu means siyempre hindi nakikita yan.
Kaya ang sabi ni Jesus sa verse na yan, na nais ng Diyos na sambahin natin siya sa paraang hindi nakikita. Kapag paraang hindi nakikita means, ito ay pananampalataya. Dahil ayon sa Hebrew chapter 11 verse 1, na ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Bible po may sabi nun, kaya nasa pananampalataya lamang po kay Kristo Jesus ang kaligtasan, hindi sa reliyon o samahan o sa mabubuting gawa. Ang mapapayo ko lang mga kababayan ay basahin na ninyo ang mga Biblia nyo. Huwag kayong maniwala sa ibang nagtuturo ng Biblia na sila lang daw ang may karapatang basahin ang Biblia at ituro sa inyo. Ito ay isang pandaraya ng dyablo para hindi ninyo basahin ang Biblia. Dahil ayaw na ayaw ng dyablo kasi na nagbabasa tayo ng Biblia. Ang Biblia po ay para sa lahat. Isinulat ng Diyos yan para basahin ng lahat ng tao. Dahil nasa Biblia natin malalaman ang tunay na paraan ng kaligtasan. Ngayon, pinakita ko na po sa inyo ayon sa world history, ayon sa Biblia, at sa mga bidyong pinakita ko sa inyo, nasa inyo pa rin ang desisyon. Ngayon, mamili po kayo. Ano ba ang basihan ng iyong kaligtasan? Pananampalataya ba sa ating Panginoong Hesus o pagiging deboto ninyo sa inyong nakamulatang reliyon? Hindi po kayo pinipilit ng Diyos, meron po kayong free will, kaya nasa inyo na po ang pagpapasya.